Hi guys! Welcome to our family vlog. And for today's video, I will be sharing kung paano ginagawa yung mga maliliit na order sa amin na baked sushi. By the way, yung gamit kong pangsahing is from Hudek Multi-Use Cooker. May kasama rin tong pang steamer, hindi ko lang siya sinama for today's video. Ang nagustuhan ko dito kay Hudek, yung switch niya kapag sobrang init na, kusa tong namamatay para hindi naman magkasunog, diba? Or magkaroon ng electrical malfunction. Bukod doon, mabilis lang uminito at mabilis magsaing dito. Kasi syempre medyo maliit lang siya. Perfect kapag gutom na gutom ka na or nagmamadali ka kasi meron kang order na minamadali. Charis! And again, ito yung mga ingredients na ginagamit ko. So, maghahalo na ako ng panlasa doon sa kanin. At dahil paninda to at abot kaya ang aking paninda, syempre hindi ako gagamit ng mirin, pero gumamit ako ng rice vinegar. Tapos, naglagay din ako ng asukal at saka iodized salt. Kung gusto nyo malaman yung mga listahan ng ingredients at saka yung sukat, meron yan sa description box ko. Pakitignan na lang. In just 3 to 5 minutes, lutong na kaagad yung Japanese rice, kaya tinimplahan ko na. Wala ko eksaktong sukat, pero normally kapag 3 cups ng Japanese rice, naglalagay ako ng at least 1 to tablespoon nung tinimplahan kong rice vinegar. Ang pangit din naman kasi kapag masyadong maasim. Kaya medyo alalay lang paglalagay. Tapos naglagay din ako ng sesame oil. Ito yung isa sa mga secret weapon. Yung mga sekreto para mas masarap lalo yung Japanese rice nyo or yung baked sushi. Saka mo imemekos-mekos yung kanin. Alalay lang kasi kapag medyo durog na yung kanin, ang pangit na rin tignan. Nung nakuha na yung gusto kong lasa, sinet aside ko muna or papalamigin ko siya dyan sa gilid. And then ready ko na yung sahog ng aming baked sushi. At yung order nga pala nila is mango tuna kani baked sushi. Kung makikita nyo sa video, nag-add pa ako ng maraming Japanese mayo para malinamnam. At nung nasatisfy na rin ako sa timpla ng kani tuna, kaya ayan, ire-ready na natin yung mga order nila. Bali, ang gamit ko is yung baking aluminum foil para dyan na rin ako magluluto tapos diretso packaging na. Wala na masyadong maraming kilos-kilos. Alam mo yun? Hindi ko masyadong kabisado yung size pero parang medium siya. Nabili ko siya sa All About Baking. May kasama na siyang lid or takip para yun na nga, diretso packaging na siya. After ko malagay yung Japanese rice, medyo pinalaten ko yan. Pero pag binake mo naman siya, parang umaalsa pa siya kaya magmumukha siyang madami. Actually, hindi ko alam yung concept kung bakit ganun siya. Pero natutuwa ako dito sa Japanese rice na nabili ko. Syempre, yung sunod na dito is yung toppings, yung kani tuna. Meron siyang angkop na sukat mula doon sa kanin at saka dito sa kani tuna para pantay-pantay yung pagkakagawa ko ng baked sushi. And again, meron yan sa description box ko kaya tignan nyo na lang. Sakto nga lang yung pagkakagawa ko na medyo may sobra ng konti kaya hinati-hati ko na dito sa app. Syempre after, i-flatten or i-spread ko na yung mismong kani tuna. Dito nga hindi ko na napakita na nilagyan ko rin siya ng furikake. Yung kasi ang magpapasarap dito at para maglalasang authentic na Japanese or baked sushi kasi yun doon sa furikake. Parang kasi pinaka-seasoning siya ng baked sushi. Saka ako nilagay yung mangga sa ibabaw at saka yung hiniwa-hiwa or ginupit-kupit na nori. Yung gamit ko nga palang mangga dyan, yung medyo hinog na, yung parang pang graham or yung tamang hinog lang. Kasi kapag yung medyo maasim-asim, hindi angkop or hindi sasakto yung lasa niya doon sa baked sushi. Syempre, para mas malilamnam, nilagyan ko pa ng melted cheese on top. Overload talaga sa sarap ng aming baked sushi. At bukod doon, hindi namin to tinitipid sa cheese para mouth melting talaga kapag kinain ng aming customer. Medyo may konting bloopers kasi nilagyan ko kaagad ng Japanese mayo na wala pang cheese. My God. Ito na yung pinakatama kasi meron na siyang cheese on top. Saka ko siya lalagyan ng Japanese mayo pa sa ibabaw. At gaya ng sinasabi ko kanina, sobrang overload talaga ang pagkasarap nito. Kasi hindi namin siya tinitipid sa ingredients. Pag binake nga to, ang ganda ng itsura ng Japanese mayo. Tsaka yung may ilalagay pa ako sa ibabaw na pinaka-last. Magmumukha rin kasi siyang masarap talaga. Kaya naman kung gusto nyo umorder sa amin ng baked sushi, maglalagay ako ng link sa description box kung saan kayo pwede umorder online. Syempre, may minimum order kaming tinatanggap which is 5 pieces. Para hindi naman kami malugi doon sa mga ingredients na nagawa na kaagad. At yung pinakahuli namin ilalagay on top is yung sriracha. I-drizzle ko lang din like nung Japanese mayo kaya hindi to masyado maanghang. Pero kapag request ng customer na maanghang yung baked sushi nyo, syempre mas maraming drizzle yung ilalagay ko on top. May mga customer kasi na gusto maanghang kaya pwede naman yun kung gusto nyo. And again, tip nga pala sa mga gagaya nito at gusto i-negosyo, sabi ko sa inyo kanina, ang pinaka-minimum order is 5 pieces kasi kapag ginawa nyo yung mixture, medyo marami-rami talaga at para hindi kayo lugi at hindi siya masayang. Saka para makita nyo kaagad yung tubo kasi medyo marami-rami kaagad, bulk order, o diba? Para hindi rin siya sayang sa oven. Especially kung di gas yung oven yung gamit mo kasi sa akin meron akong electric. Pwede rin parang mga 3 pero sa mga ka-close ko lang talaga yun. Or kapag medyo konti na rin yung ingredients, binibigay ko sige okay 3. Yung ingredients na sinasabi ko is yung mixture
texture. Ayan na, tara, i-bake na natin tong baked sushi. At dito nga ang gamit ko is yung degas na oven kasi 5 naman siya. At i-bake ko siya ng 7 to 10 minutes in 180 degrees. Bakit 7 to 10? 7 lang usually, 7 minutes. Pero minsan ginagawa kong 10 minutes, especially kapag request ni customer na medyo crusty yung cheese. Minsan kasi may gusto na ganun na parang medyo malutong yung cheese. Kaya ganun yung ginagawa ko. Ayan, konting pasilip. O diba? Ang cute ng mga baked sushi namin. After ma-bake or after 7 minutes, ito na ang itsura ng baked sushi namin. O, diba? Gaya ng sabi ko kanina, meron na siyang lid. Ayan na rin yung pinaka-packaging niya para hindi na ako mahirapan. At syempre, meron siya kasamang seaweeds. Ganoon naman talaga eh. Perfect combination silang dalawa. At kung tatanungin niyo ako kung magkano ang bentahan ko nito, yung unang bentahan ko is 180 pesos kada tray ng baked sushi. At dahil pataas ng pataas ang mga bilihin dito sa Pilipinas, syempre ay 210 pesos na kada tray. At dito na rin nagtatapos ang aking video, kaya kung nagustuhan nyo to, hit like. Pwede ka rin mag-leave ng comment. At kung bago lamang kayo sa aming channel, pwede rin kayo mag-subscribe at hit notification bell para updated kayo sa mga upcoming video namin. Yun lang, salamat po sa panonood. Bye-bye!